dear beloved, Boss Mike, Cervera. O kung ito yung gagayahin ninyo, sa bagay, ito yung mga pinaniniwalaan nyo eh. O, pasok. Pagandahin pala natin yung mga maliliit nating bahay, no? Sa gaya ng nangyari ito. Siguro bago Kita nyo, tulad nito, pinaniniwalaan nyo pa ba to? Ay kita nyo naman kung nasan to. Nando doon sa ibang bansa. Di ba? O, pero tingnan nyo ang bunganga. Bunganga pa rin ang bunganga na hindi naman nakakatulong sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Wala na hong tulong ito. Basura na. Tuloy. tayo magtapos, bibigyan ko kayo ng tour. Gusto niyo ba yan? Yung aking munting bahay sa Terhan. Pag-usapan po natin ngayon, Hindi kami interesado sa bahay mo, Roque. Interesado kami sa pag-uwi mo. Kailan ka ba uwi para masagot mo na yung mga lahat ng katanungan sa'yo? Yun yung interesado kami. Ano pakialam namin sa bahay nyo? Di ba? O, tuloy. abay, halatang halata po nila, nalinilihis nila atensyon ng taong bayan, yung galit ng taong bayan doon sa pagpapaaresto kay PRRD. Nililihis. Anong paraan naman paglilihis? Nililihis daw mga kababayan yung pagkakaresto doon kay Digong. Wala na nga hong may concern. Wala na hong may paki kay Digong ngayon. Nung unang araw lang yun. Ngayon, wala na, hindi na uso yun. Ang uso ngayon, yaan, yung alitan ng Taiwan at China, Roque. Tuloy. Anong sinabi ni Browner? Maghanda na raw tayo No. dahil pag nagkagulo sa Taiwan, sigurado meron po tayong involvement. Kailan pa tayo naging protector ng Taiwan? Aber, Kita nyo mga kababayan, nililis niya, protector na daw tayo ng Taiwan. Bobo talaga to mga kababayan eh. Sasampalin kita ng turat. Ito talaga nagpapagulo sa bansang ito. Kita nyo gumagawa pa ng gulo? Wala namang sinabing ganon. Anong involved na? Sinasali ba natin na napakaliwanag na sinabi ng Malacanang? Hindi ho kami nakikisali. Hindi ho kami mangingialam hanggat hindi ho kami ay dinadamay ninyo. Yun na nga pinipigilan yung mga pagbili ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga jet fighter. Tapos sasabihin netong kita nyo mga kababayan, ganyan kasi pinapanood ng mga DDS, kaya mga nababaliw yan. Hindi makapanood ng matino napaliwanag. Pag pinakinggan nyo lagi ito, mga kababayan, isang linggo nyo panoorin to. Tignan ninyo mga kababayan, sa isang linggo na yun, sa susunod, kasama nyo na yan. Ganon, kaya wala tayong magagawa dyan mga kababayan tuloy. dahil pag nagkagulo sa Taiwan, sigurado meron po tayong involvement. Kailan pa tayo naging protector ng Taiwan? Aber, Hindi protector to, kininam. Anong protector? Ang concern, Rocky, kasi wala kang concern doon sa mga OFW yung nandun. Ang gusto nyo lang, pakinabangan yung mga OFW. Wala kayong concern. Ang gobyerno, ang concern nila, yung mga OFW nating, alam mo ba kung ilan? 250,000 na katao na OFW. Yun ang concern ng gobyernong ito. Kasi kayo wala kayong concern talaga sa mga OFW. Anong pinagsasabi mo na protector? Talaga to Sa totoo lang mga kababayan, tandaan nyo, hindi porke nakatapos, matino. Tuloy. ano mapakialam natin sa Taiwan? Taiwan naman talaga, kabahagi ng China. Sa mulat-mula, Kita nyo mga kababayan, kamping-kampi talaga, obvious to obvious, di ba? Wala kami pake kung kanila o hindi yung Taiwan. Ang paki natin, uulitin ko lang, yung ating mga kababayan, ang iniisip ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, tulad ng mga pinahamak nyo na mga mga nag-rally sa Qatar na hindi nyo natulungan. Anong ginawa ninyo? Pinabayaan ninyo. Nung mapalaya na ni Pangulo, sabay sabi ni Sara, tutulong tayo sa Qatar. Wala na!
Napalaya na nga eh. Doon ka palang tutulong, wala na. Kita niyo mga kababayan, ilang linggo na yan, na na issue, yung pagkakahuli ng mga kababayan nating OFW sa Qatar. Nagpahayag ba siya ng ganyan? Huling-huli na ho eh. Kung kailang napalaya na, tsaka pa kunyari, concern si Inday. Grabe, sige tuloy. Panahon pa ng tatay ni Marcos Jr., si Marcos. Wala na nga kami pakialam kung ano pang istorya nila. Alam naming iisang lie sila. Kung anong gulo nila, Roque. Ikaw lang naman nangingialam, hindi kami. Diba? Hindi kami nangingialam, kayo lang. Yung mga salita nyo na hindi na nakakatulong, dapat yan, tahiin na eh. Dapat tinatahin ang galing yung mga bunganga nito. Kasi itong mga bunganga nito, nakakapagpagulo talaga eh. At totoo lang mga kababayan, itong mga bunganga nito, ang nakakapagpagulo, nakakapagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa tingin nyo, pagka ganito narinig ng China, sa tingin nyo maganda ang magiging impresyon nila? Syempre hindi. Imbis na makatulong sa atin, pinapahamak pa tayo nito eh. Totoo lang pinapahamak tayo nito. O tuloy. Senior, kinilala natin ng One China policy, iisa lang ang China. So kung lulusubin ng China ang Taiwan, wala tayong pakialam. Gaya ng... Kita nyo, kung lulusubin daw ng China ang Taiwan, wala daw tayong pakialam. Yung mga kababayan natin doon! Gaga! Diba? Walang pakialam sa inyo tong mga kampo ni Duterte, mga taga-Taiwan na kababayan namin. Mahal na mahal kayo ni Pangulong Bongbong. Pero sila, wala daw silang pakialam pag nilusob kayo dyan. Napakaliwanag naman ng paliwanag na yung mga kababayan lang natin ang mahalaga na malikas natin. Kaya nga sabi ko sa kanina, kung gusto nyo mag-away kayo, baka naman China nakikiusap kami. Baka pwede. Yung mga kababayan namin, bigyan mo kami ng signal. O mga foreigner, dyan sa Taiwan, yung mga alien, yung mga OFW, yung mga nagtatrabaho, o lumikas na kayo para hindi kayo madamay sa sarili naming gulo. Pero si Roque, walang paki ito, mga kababayan. Walang paki. Wala! Hayaan kayo dyan tulad ng ginawa nila sa mga kababayan natin sa Qatar. Matapos nilang pakinabangan, ayun, dinedman na nila. Sino ang tumulong? Ang gobyerno, si Pangulong Bongbong Marcos. Nung natulungan at napalaya na, eto na, ang Inday, meron ng mensahe daw. Ano sabi ni Inday? Handa ko pong tulungan yung ating mga kababayan na nakulong sa Qatar. Yung aking opisina ay gagawa ng kaparaanan. Huli ka na. Wala na. Di ba? Para nga naman may masabi lang, mahal talaga tayo ni Sarah. Hoy kayo mga taga-Qatar, pag hindi pa kayo natauhan, ewan ko na lang. Huling-huli na yung idol ninyo. Putik kayo. Eto na. Ginamitan natin ng dahas ang ISIS Maute nung sila'y lumusob sa Marawi. Ganun lang po yun. Talagang meron talaga tayong... Magkaiba naman yun eh. Ito naman si Roque. Roque, yung Maute, nasa loob natin ng teritoryo natin yun. Sa ayaw at gusto mo, sa ayaw ng China, sa ayaw ng Amerika, kailangan nating sugpuin yung mga ganong klaseng tao. Ang problema nga, chismis ng mga taga dyan eh. Ano sabi? Gawa-gawa lang daw ni Digunyo eh. Di po ba? Gawa-gawa lang daw ni Digunyo yung gera-gera na yun. Habang nagkakagera, nagkakagulo, doon tayo nakatuon. Ano na nangyari sa Maute? Ano na nangyari sa Marawi? Habang ganun mga kababayan, yung ano natin, yung pinagkakaabalan natin, sila Digong, nakaw naman ng nakaw. Para
hindi nyo nga naman mapansin yung pagnanakaw ni Digong noon. Diba? Galing yung diskarte. Yung mga diskarte nyo. Ha? Oh, pang bobo eh. Tuloy. Hindi lang katungkulan, kung hindi talagang responsibilidad na protektahan ang integridad ng ating bansa. Oh. Ganyan din po ang sitwasyon sa China, no? Kung sila talaga ay magdedeklara ng kanilang independensya, syempre may karapatan ang China na protektahan ang kanyang political integrity. So tayo wala tayong karapatan. Kita nyo mga kababayan, parang sinasabi niya. So tayo, yung dapat ang isipin lang natin, yung kapakanan ng China. Yung sa atin, bahala na tayo. Wala. So wala, ganon, wala. Wala tayong karapatan. Ayan o, sinisikil nga nila. Kinukundin na nila yung pagbili ng mga jet fighter. Samantalang mga kababayan, napakarami nilang pandigma. Tayo, na maliit na bansa, mga kababayan, eto, bilang pagprotekta sa teritoryo natin, kailangan natin ng kagamitan. Di po ba? O bakit eto? Tingnan nyo, mga kababayan, obvious na obvious talaga yung pinapaliwanag niya sa inyo, mga DDS na mga tanga. Hindi benepisyo, hindi kapakanan ng bansang ito ng Pilipinas ang iniisip netong si Panot. Hindi, si Roque. Di po ba? Grabe, no, mga kababayan. Oh. Sige, tuloy. Pati po Amerika, one China policy po yan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nakikisawsaw sila. No? Nakikisawsaw sila dahil nga doon sa strategic importance ng Taiwan. Unang-una, dyan galing ang mga kinakailangan nilang semiconductors para sa kanilang mga missiles. No? Pangalawa, stepping stone din papunta ng China. At siyempre, ang gagamitin nilang base kung magkakagulo, ang Pilipinas. Yung mga base militar natin. Kita nyo, gumawa na naman ng advanced na pag-iisip. Okay. Kapag nangyari yung gera, wala tayong magagawa. Sa palagay nyo mga kababayan, hindi kayo papayag na hindi tayo tulungan ng Amerika at ibang bansa? Sa palagay ninyo mga kababayan, matutuwa kayong lahat na inaalipin tayo at bumalik na naman yung dating nangyari noon na inaapi tayo ng ibang lahi? Gusto nyo yung ganon? Bobo talaga to. Sa totoo lang, bobo. Diba? Iniisip niya kagad yung mga malayong mangyari. Pero kapag nangyari talaga, wala ka nang magagawa. Di po ba? Dahil bilang kaalyado ng Amerika, ang Pilipinas, Taiwan, at marami pang ibang mga bansa, magtutulungan. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Oo, Maggie, napalaya na. Oo, hindi, lahat. Napalaya na lahat. Oo. Napalaya na ho lahat. Ito na. Mamaya na yan, Maggie, yung concern. Tuloy. Sa Isabela at Cagayan na malapit lang sa Taiwan. So anong mangyayari kapag pumutok ang putukan dyan? Well, targeting tayo ng China. Pwede ba naman yun? Nasa atin ang gagaling ang sundalo at sandata at mga missile, lalo na yung mid-range missiles, no? Na Typhoon missiles. Kita nyo, tinatakot niya na yung taong bayan para magwala kayo. Pagka naniwala kayo sa damuhong ito, mga kababayan, kayo na yung pinakabobong tao. Sa totoo lang, tinatakot niya yung mga tao para mag-aklas at magalit sa gobyerno dahil daw sa kinikilos na pangingialam, maliwanag naman ang sinabi ng gobyerno na hindi kami nangingialam. Maliwanag yun. Ang aming concern ay yung aming mga kababayan na nandiyan sa Taiwan. Yun lang, tapos. Pero si Roque, wala hong pakialam sa mga kababayan nating mga OFW dyan sa Taiwan. O, naririnig nyo ba ako? Mga kababayan na OFW sa Taiwan, etong kampo ni Digong, walang pakialam sa inyo. Kahit kayo magkamatay-matay dyan, wala silang pakialam. Dahil ang gusto nito, siya lang. Kita nyo, safe na safe siya doon, no? Di po ba? Hindi makauwi rito. Putik na to. Diba? Oh. Ano yun? Wait lang. Oh.
Oh. Yun, kita nyo? Tuloy. Na nagkamuntik nang mag-meet siya ng Third World War. Opo, yung same missile na kamuntik na mag-meet siya ng Third World War, naririto po ngayon sa Pilipinas. Dati-rate, kabahagi lang. Walang iya talaga to. Kailangan nga natin ng mga sandata. Kasi mga kababayan, ano mangyari? May laban tayo. Parang gusto ni Roque magpabugbog lang ito eh. Okay lang sana kung si Roque, mga kababayan, sige, wala tayong sandata pero ikaw yung nasa harap ha. Huwag kang hahawak ng kahit na ano. Makipagsabunutan ka. Yun ang gusto niya, mga kababayan eh. Huwag tayong umawak na sandata habang ang nakatutok sa atin, basuka. Oh, okay lang sana pag hinamon ni Roque, sabunutan na lang ang labanan. Oh, ibaba ang kagamitan. Ibaba ang sandata. Si Roque ang pambanat namin sa inyo. Sabunutan lang ha. Walang hahawak. Di po ba mga... Di ba pwede? Purutan. Binado tayo doon, Boss Mike. Pagsabunutan lang na labanan. Di ba ballpoint man? Oh. Ewan ko rito, sa inayupak na to. Oh, sige tuloy. Daw ng balikatan. Ngayon, permanente na at wala silang plano na alisin. So si Browner, todo takot sa taong bayan na magkakagera at magkakagera, mahahatak. Anong todo? Tignan nyo, binabaliktad niya. Todo tinatakot daw ni Browner na todo magkakagera daw. Walang sinabing ganon, tanga. Kita nyo, napakasinungaling niya. Sinabi ba ni Browner na magkakagera? Di ba sila may sabi noon? Kayo yung nagsasabi noon eh. Na magkakagera. Tapos ngayon ibabaliktad rin nyo. Bibintang nyo na sa iba. Grabe si Roque. Sobra ka na. Oo. Tayo sa gera. Totoo po yan dahil sa desisyon ni Marcos Jr. nga na ibigay, gamitin ng mga Amerikano ang ating mga base militar. Sa international law po kasi merong sinasabi na ang isang bansa that allows its territory to be used in a manner that is injurious to another, magkakaroon ng responsibilidad sa international law. Kaya po, walang Bakit hindi ba natin na responsibilidad yon bilang kaalyado? Ingot ka pala eh. Huwag mo nga kaming gagamitan ng mga terminology mo na kunyari alam mo. Pero hindi yun ang totoo. Ang totoo rito, kailangan natin protektahan ang bansang ito. Kung totoo na kung totoo na nakaamba na ang gera ng dalawa ng bansa, kailangan natin protektahan to. Kailangan natin kahit papano humawak ng mga gulok, karet. Gusto mo ganon, tirador. Sumpak. Ganon ang gusto mong dalhin natin. Yun yung natin, ipanglalaban natin sa mga mapang-aping ibang mga bansa, ibang lahi. Hindi ganon mga kababayan. Magpresidente ka nga muna. Di ba yung mga DDS dati? Di magpresidente ka muna. Ang sarap gamitin sa kanila yung sinasabi nila dati. Roque, magpresidente ka muna. Magaling ka pala eh. Ikaw pala magaling eh, di ikaw na magpresidente. DDS at dati. Galing, no? Puta ka. Ang dami mo sinasabi. Naalala nyo ba yon? Yung mga DDS na grabe, mag-comment ka lang. Aambusin ka. Ikaw pala magaling eh. Di ikaw na magpresidente. Our beloved Boss Mike